ating pagbablog. And for today's, luluto tayo ng pork steak. At saka magluluto tayo ng mais. So, nabili natin yan sa palengke. 50 pesos lang na mais at hinuhugasan muna natin ang ating kaldero or tawag ito pressure cooker. So, dyan ako magluluto ng mais para mabilis maluto, para tipid din sa gas. Since pressure cooker siya, 30 minutes lang, okay na yan. So, ayan, hinugasan muna natin kasi galing sa palengke yan at may mga minsan, may mga langaw-langaw at naka-open air lang siya. So, para malinis, talagang inisa-isa kong hugasan sa gripo. So, ayan, at tuloy-tuloy lang ang ating paghuhugas. At kumusta naman kayo dyan sa ngayon? At medyo okay ang ating panahon. And hopefully, tuloy-tuloy na. Okay lang magkonting ulan, o wag lang masyado, para hindi naman binabaha ang mga iba't ibang lugar na mababa. Yan na nga, medyo umuulan at mayroong pag-araw din. Iwas din tayo kasi medyo yung dengue ngayon, dapat malinis ang ating paligid. Tingnan natin kung mga may nakatambak lang dyan ng mga bote or ano pa man na pwedeng anuhan ng tubig, lalo na pag may ulan at babahayan ng mga lamok. So, iwasan natin na malinis ang ating paligid at lalong-lalo na pag may bata tayo. Same din sa atin kasi wala namang pinipili ang dengue, mapabata man o mapamatanda. Pag ikay nakagat niyan, siguradong mahahawa tayo at magkakasakit tayo. Iwas tayo din kasi mahirap din, At yun na nga, tapos na ang ating paghuhugas, isasalang na natin ang ating mais. At habang nakasalang yung mais, may binili na ako dyan na hipon. Worth 100 pesos lang yan. Kasi sa Litex, may mga tumpok-tumpok. Sabi ko, bili ako nito. Pang ano na din to, pang sahog. Kung just in case magluto man ng gulay. Itatabi lang namin yan. At hinugasan ko lang pa isa-isa para at least malinis din. Tinatanggalan ko din yan ng mga tangkay. Ayun, medyo okay mamili sa Litex sa pangmasa. Kung maliit lang yung budget mo, may mabibili ka din ng mga tagsa 50 isda lang, nakatumpok-tumpok na siya. Okay na din kahit papano, At saka mga gulay-gulay na tagsa 20, kung tipid-tipid mood tayo, maganda din naman. Same din naman sa Commonwealth, okay din naman. Pero sa Litex, okay din naman, kaso nga lang may mga daya-daya talaga sa timbangan. Kaya mas okay na din yung tumpok-tumpok, kasi sigurado ka na sa binibili mo na yun talaga ang price niya, May time lang din na hindi din okay, lalo na pag yung mga kamatis, minsan bulok na, kasi naka-plastic na sila, so hindi mo na siya pwedeng pagpilian. Pipili ka na lang sa supot-supot na nakabalot. At yun, sibuyas din, may time nakabili din ako na sira na yung gitna, pero kaya tinitingnan ko na mas okay talaga pa siya, okay pa, fresh patinan, para at least hindi naman tayo masyadong lugi kahit tagto 20 pesos. Syempre malaking bagay pa rin yun sa atin, lalong-lalo na kung sakto lang yung budget natin. Kahit di naman sakto, syempre iba pa rin yung binibili mong fresh na walang sira. Tayo na nga, bumili din tayo ng pork liver. So, kumbaga atay ng baboy. At gagawin nating pork steak. So, ang ginawa muna natin is sinugasan. Worth 130 pesos siya na nabili ko. Manipis lang na hiwa-hiwa. Yung saktong lang, pagkahiwa. Depende din kasi yan sa mabibili nyo. So, nasa sa inyo na. Ang ginawa ko dyan is paislan para hindi masyadong makapal. At syempre, may kalamansi din yan kasi yun ang pinakaano din ng pork steak. Masarap talaga pag may kalamansi. So, yan pinigap-pigap muna natin hanggang mag-separate na yung juice niya at saka yung yung kalamansi na nabili natin. At yun, 20 pesos lang din yan na nabili ko kasi yan talaga ang pinakaano nila is 20-20. Kalamansing 20 pesos na nakasupot na din. Sibuyas, kamatis, yung white onions, nakabili din ako niyan, worth 30 pesos naman siya. Nakabalot na din yan. Ko na din, nililinis ko na rin. Tinatanggalan ko na din ng balat kasi yun ang ating mga ingredients or pangsahog sa ating pork steak. At yan, konting lang muna, hiwa-hiwa tayo dyan. At habang naghihiwa tayo, kwento-kwento muna tayo, kumusta ang buhay natin dyan.
kumusta ang ating trabaho, kumusta ang ating pamilya, sana okay lang lahat at safe sila lahat. At yun, tuloy ang buhay kahit may kahirapan, lalong-lalo na pag nagtatrabaho ka. May time pa nga pag nag-a-alarm ka, extend ka muna 15 minutes hanggang naging 30 minutes kasi gusto mo gumising ng maaga, kaso nga lang sobrang hirap gumising at pipikit-pikit ka pa, extend ka ulit ng 15 minutes hanggang mangangarag ka na sa pag-prepare papasok sa trabaho. Ganun talaga, laban lang. At syempre, commitment din ang magkaroon ng work. Syempre, blessed pa rin tayo kahit papano kasi may trabaho tayo na pang tustos natin pang araw-araw. Ayun, at kahit mahirap minsan ang trabaho, minsan nakaka-pressure, lalo na pag mayroon kang minimit na mga matrix, lalo na sa call center, hindi din ganun kadali. Pero syempre, laban lang, aral lang sa proseso, marunong ka lang makisama sa trabaho mo para at least peaceful lang yung pagtatrabaho, yung mga kasama mo sa trabaho. Minsan, makikibagay ka talaga, ikaw yung mag-a-adjust. At syempre, sa supervisor mo din, syempre, konting unawa din minsan kasi mahigpit din sila minsan sa ating performance. So, maintindihan natin kasi ginagawa lang din nila yung part nila. Wala namang personalan. Kasi ako kahit basta wag lang akong personalin, okay na sa akin. Alam ko naman minsan hindi okay yung stats ko, pero nilalaban ko, syempre, kasi yun ang ating hanap buhay. So far, okay naman, kahit papano, naipapasa naman, pero syempre may mga coaching. Matuto tayo, syempre, makinig tayo sa ating pinaka-head, kasi hindi naman kabibigyan niya ng paalala kung wala kang dapat i-enhance sa sarili mo. So, yun. Kailangan accept lang natin at tuunan ng pansin para matuto. Guys, at inuna natin yung pork liver or ang atay ng baboy na kumbaga muna natin, susutay lang natin siya para maluto na. Kasi mabilis yan maluto, tapos pag na-overcook naman matigas. So, inuna ko muna siya, at least luto na siya mamaya. At yan, medyo may kausap si Tin kasi yung mama niya, pinakita namin kung anong ulam namin, kaya tinanggal ko yung kawali, nilagay ko doon sa my cellphone. At yun, lutuin lang natin, saktong luto, hindi masyadong overcook para at least malambot lang yung ating atay na baboy. Para at least din, at kaya manipis lang din ang hiwa ko para mabilis maluto. At yan, hinihintay lang natin na maluto yan, at after nyan, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, at nilagyan ko din ng pulang sibuyas aside from white onions. Ang white onions is mamaya pang toppings ko na siya. At ayan, paluto na siya, mga ilang minutes lang, mabilis lang yan. At hindi ko na inisa-isa, dapat isa-isahin ko pa, pero sabi ko tatagal ako nito, isa-isahin ko, kaya hinalo ko na lang sa kawali. At yun na nga, pinakita ko pa yung mais, luto na ang ating mais. At ayun, 50 pesos lang yan sa palengke. At yun sa bagong silangan, medyo may kamahalan dyan ng bumila ko, 100 pesos yan, mga 4 na piraso ata. Kaya sabi ko, sa Litex, mura lang to. At yun na nga, nakasalang na may mantika pa na natira doon sa ating pagpiprito ng atay na baboy. Yan ang paggigisaan naman natin ng ating sibuyas bawang. At yun, hinintay lang natin na uminit ang kawali. After nyan, isasalang na natin ang sibuyas bawang. At dapat ilalagay ko yung toyo at saka suka after nun. Kasi luto na yung pork steak. Kaso nga lang nagkamali ako. Ang nahulog po is yung pork steak. Yung tawag nito, yung atay na baboy, pork steak. Ako ng pork steak. Yung atay na baboy, yun ang nahulog ko. Sabi ko, nagkamali ako. Pero wala na. Siyempre, tinuloy-tuloy ko na lang. Kaya hinalo ko na yung toyo at saka suka. Siyempre, may paminta na rin. At kayong gusto nyo din, yung mayroong konting pampalasa, nasa sa inyo na yan. Yung mga health conscious dyan, kung ayaw, okay lang din yan, nasa sa inyo naman yan. Nilagyan ko din siya ng konting asukal para at least mag-balance yung lasa. So may asin na siya, may asukal, at may pampalasa, at paminta. Yun lang naman ang ingredient niya, simpleng-simple lang yan. So yan, sote-sote lang tayo hanggang maging golden brown ang ating bawang. At syempre, sunodin natin yung sibuyas, yan ang ating red onions. At pagkatapos niyan, dapat sana toyo, suka ang niluluto ay ihahalo ko dyan. Kaso nga lang na ihalo ko is yung atay na baboy. At pagkatapos nun, ilagay na rin natin yung kalamansi. Syempre, ang kalamansi ang nagpapaiba ng lasa
sa atay na baboy. Parang pork steak din or atay na baboy, liver steak, parang ganun lang din naman. Pakakaiba lang sa atay at saka yung laman ng baboy. At yan, at super okay naman yung lasa. Paborito din yan ni Tin at siyempre ako din naman gusto ko din yan at nagluto din ako kasi parang matagal na rin kami hindi nagluluto nito. Ayun, ayan na nga, nakasalang pa rin ang ating atay na baboy or pork steak, liver steak, sorry. Nalilito sa niluto. Ayun, nakasalang pa siya, pinahintay na lang natin na dapat ang sauce lang dapat yan, kaso nga lang nahulog ko na yung atay ng baboy, so tuloy-tuloy na lang natin. Pero kung gusto niyo talaga ma-preserve yung pagiging malambot lang ng atay, at least luto na siya, mas maganda talaga yung sauce, i-prito muna yung pork, yung atay ng baboy, at least after, pwede ka na doon ka na din mag-saute sa bawang sibuyas, at saka sa iba pang ingredients na kung anong pang gusto mong ilagay, para sauce na lang yung lulutuin mo, tapos isasabay mo na yung pork steaks after, para hindi na masyadong lutong-luto yung pork steak kasi nakapag ka na ng sauce. At since nauna naman ng atay, tinuloy-tuloy ko na lang, pinanaan ko na lang ng apoy para at least hindi masusunog. Kasi after nyan, hahanguin ko na lang din yung atay, tas pinalapot ko na lang yung sabaw ng atay ng liver steak natin. Ayun. At medyo bulbulo tayo dyan. So, yan. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagluluto. Yan, nilagyan ko na ng konting pampalasa. Nasa sa inyo na yan. Kung ayaw nyo, okay lang. Ang importante, may pagkain tayo sa hapagkainan. Ang importante, busog tayo araw-araw. Hindi tayo nagugutom. At wala tayong naapakan na tao. Yun ang importante, no? So, yun, ilaban lang natin sa araw-araw natin. At meron akong 3 green chili at ayan na nga ang ating white onions. Ilalagay na natin at ihahalin natin. Kasi mas nagbibigay ng lasa din yan kung hindi masyadong luto yung sibuyas. Kaso nga lang napasobra din yung luto ko dyan. Pero okay naman so far, pero mas prefer ko sana yung mas malambot yung atay ng baboy. At yun na, pagkatapos nyan, isi-separate ko na lang kasi since nauna na ang ating atay na baboy, nahulog ko, nagkamali ako ng hulog. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman, okay pa naman ang lasa. Pero mas maganda kung sinabi ko pa nga ulit-ulit, yung sinabi ko na una muna yung pagpiprito ng atay ng baboy, then after, gawa ka na ng sauce, tapos saka mo naman ihulog yung atay ng baboy para mahalo na siya. At yun, so far so good na yan, laban na yan, malapit na yan maluto. At syempre, masaya na naman ang ating tanghalian, kung pangtanghalian naman yan. At ngayon nga, pangtanghalian nga to yung niluluto ko. Pero isang araw na namin yan, hindi na kami nagluluto sa gabi kasi yan din ang ulam namin. Kung mayroon man, nakukulangan man, so may mga backup na ulam, yun. May noodles, may sardinas, may tuna, kung anong pwede na nasa pang backup, itlog, pwede na yan, laban na, ang importante busog. Ayan nga guys, may background noise tayo, nag-uusap si Tin at saka yung mama niya. So hindi ko na masyadong yung at least na naririnig nyo pa rin siya, kasama pa rin siya sa ating pagbablog. At pagkatapos niyan, maluluto na yung niluto na. By the way, thank you so much pala for watching sa ating mga videos. Medyo tumataas ang ating viewers. Thank you so much. At nagkakaroon tayo ng inspiration na magkaroon pa ng another vlog. Mahirap mang gawin araw-araw. Siyempre, ginagawa natin ng paraan para magkaroon tayo ng upload kahit sa isang araw, at least tuloy-tuloy, hindi umaabot ng buwan. Kasi may time na parang nakakapagod din kasi ang mag-video, mag-isa ka minsan, tapos yung ikaw yung magluluto, galing ka pa palengke, after work, so minsan hindi kaya para, yun ang pero yung puso ko kasi parang sabi ko sayang naman, kahit walang manood na importante, ituloy-tuloy ko lang. At sana nga magkaroon pa tayo ng mas magandang video sa susunod at inspirasyon ko na maraming manunood at makapagbigay din tayo ng konting kaalaman. So, hindi naman tayo mas marunong talaga magluto kasi wala naman tayong dyan
tawag nito, totally na formal knowledge, pero experience, panunood din, nakakatulong din. Kaya maganda din, kaya yun din ang ginagawa natin. At saka syempre, may time idea mo na din na i-apply mo na, okay pala to, so ganon. Hindi man lang sa pagluluto, siguro sa ibang araw, meron din tayong ibang ma-upload na ibang content at sana tuloy-tuloy lang kahit hindi araw-araw. Suportahan nyo kami. Salamat pala sa nanonood at nakaka-inspire lang. Nakikita mo yung pagtaas ng views. Nakaka-inspire siyang gumawa pa. Ayun, thank you so much for supporting us. And yan na nga ang ating sauce sa ating liver steak. So, tuloy-tuloy lang natin. At tapos na ito. Thank you so much for watching. And thank you for today's video sa panunood. We're hoping you will have to support us. Please like, share, and subscribe. At pa-comment mo dun. Ano po pwedeng susunod